The last election showed us that there's no such thing as a solid middle class vote. Solid middle class vote, wala yun nung last election. Kahit pa yung sangkretwang kabataan na sumalo sa lahat ng pink rallies, it did not translate into numbers during the last election. So itong plataforma mo, don't you think it's about time na yung masa na talaga totoo bumoboto pag election mo ilapit at sila ang turuan tungkol kung paano talaga pumili ng boto? Kasi realistically speaking, I attended a forum in UP wherein a film paano nanalo isang Thailand group. Pinakita doon sa Thailand, may youth vote, may ganun boto. Pero sa atin, pagdating na eleksyon, yung youth vote, yung middle class vote, yung vote ng mga academe, yung vote ng nakatalo ng kung anumang puwersa. Pero ang masa, alas 6 pa lang nakabila na doon. Don't you think it's about to magkaroon ng paradigm shift? Yung masa naman ng turuan natin. Kasi sila talaga yung naniniwala na pag taong to, binoto mo, magbabago buhay ko. Matatanggal ang kahirapan, matatanggal ang traffic, bababa ang presyo, magmumura itlog, bababa ang bigas. Tapos ang middle class, bayad ng tax. Pero wala namang boses pagdating ng eleksyon. So, don't you think yun dapat ang turuan? Kasi yung sinasabi mo, we have the numbers of the youth, yes, but during election time, kagaya sinabi sa Dr. Clarita, hindi naman sila bumaboto, tulog sila. Actually, yun ang sagot niya sa tanong. So, don't you think kailangan ang masa na? Kasi every election time, lahat ng mga reporters dito, sasakay ka ng taxi. Kausapin mo yung taxi driver. Ano masabi? Sino ba boto mo? Si Marcos. Sino ba boto mo? Si Digong. They have this myth created in their head that these presidents have done, or these families have done good for the country. And I don't give a, hindi ako naniniwala that this is a young democracy. Pangalong presidente na tayo, young democracy pa rin. And I don't think a civil war is needed for the masses to be educated. Yung masa kasi ang kailangan ma-realize na hindi po kami sinabi ni Kuya Will na baguhin ko ang buhay na mahihirap, mababago. Binubura kasi ng mga totoong tumatakbo na batas ang ginagawa ng senador. Correct. Kauna-unahan, batas. Pero ang dami-dami ng batas dyan, pero hindi na i-implement ng maayos. So yun ang gusto kong tanongin, ang plataforma ba, dati yung panahon na masa naman iuupo mo dyan at sila ang tuturuan mo, sasabihan. Hindi na kasi, pagkatalino na yung mga taong guest mo, obviously alam mo na yung sasabihin. Pero sa akin, lahat ng masa, by the time pinapalabas mo ng Biyernes, it's either nagluluto sila, hinahabol nila kung paano susunod na kakainin, saan sila kumuha ng kabuhayan sa susunod na mga oras. Yun lang parang feeling ko na dapat puntahan ng ganitong klaseng programa. Kaysa na naman yung mga youth of today and tayo mga bumuboto na alam naman natin gusto natin iboto, pero pagdating na eleksyon, lahat tayo o last. Thank you for that observation. Alam nyo, kaya nga tinatagalog na yung show, number 1. Ang medium ko will be Tagalog. No. Tapos number 2, kaya tayo nasa social media. With all modesty, 200 branches ako. No, pwede kong i-boost sa lahat ng ano yan. And ang gagawin namin dito, sabi ko, take us live, buo yun. Pero eventually, puputol-putulin namin yun for TikTok, for viral materials. So in other words, we have a strategy to reach out to that group. In fact, makikita mo, hindi ako magtatanong ng human, alam mo yun, yung human interest questions na para lang makuha ko yung attention. Pero lalagyan namin ng flavor. In fact, tama ka, sagot ni Dr. Clarita sa tanong na malaki ang demographics ng young. Sagot niya, oo, pero kung nag-Facebook ka, kung natulog ka, kaya yun ang talaga sagot niya. Kaya ngayon, tina-target ko yun, and you know, yan ang partnership. In fact, I have to tell you, sumulat ako sa Philippine Association of State Universities and Colleges because I need their endorsement. Pag nakuha ko yung endorsement at saka sa Association of Local Colleges and Universities, pag nakuha kong endorsement ng PASOK at ALCO, lahat ng Facebook ng lahat ng universities and student councils, lalabas ang programa natin. Ang laking bagay nun. Tapos tandaan ninyo, pwedeng i-require yan ng teacher. Lagi niyong panoorin tuwing Biyernes para makapamili kayo ng tama sa second sem.
May game plan ako tungkol dito. And I'm talking to both state college and universities and local college and universities. Then I'll go to private. In fact, may also isang congregation na while they want to be apolitical, pero through their educational system, they can actually communicate it. Not to take sides, but to take it as a voter's education. May Rotary clubs akong kausap para matap din natin. Kasi alam nyo, kaya nga sabi ko, I'm the guy by the side. Kaya ayoko kumandidato ngayon. Kasi gusto kong kunin yung active role na yun. Na kung kinakailangan na maglagay ako ng lead wall sa isang barangay at ipalabas ko yung show doon para makita nila. Kaya lang, syempre, ilang kandidato? 66. Maski linggo-lingguhin ko yan, hindi ko mauubos, hindi ko matatapos. Kaya magkakaroon kami ng navigation in the future. Pero hindi ko gagawin kong palengke yung show para mag-away sila or magbangayan sila. Magpatalinuhan kayo. Yan gusto kong gawin. Gusto kong gawin yung, actually, ito sasabihin ko sa inyo, review center ako eh. Alam nyo, yung janitor clerk magtatrabaho sa gobyerno, kailangan mag-take ng civil service exam. At alam nyo ba, yung civil service exam na yan, yung nakaraang board exam, 12% lang ang pumasa out of hundreds of thousands. Di ba nakakalungkot? Clerk ka lang, kailangan ko pumasa ng napakahirap na board exam. Now, civil service exam. Tapos yung mag-guide sa'yo, mag-lead sa'yo, may hawak ng pera. Wala ka requirement kung hindi able to read and write. Di ba malungkot? Now, yun ang role ko. At role nyo din. Because you're the media. No? Nakita natin nung last election, nakita nyo yung, hindi ko sinasabing, ayokong pag-usapan yung kulay ng politics no? Because I was there. Kasi kung ako tatanungin nyo, the best choices doon, of course, alam nyo, yung kasama ko. Yung Pangulo ko, yung Pangalawang Pangulo ko. At kung senador, hindi ko na, I won't even speak for the two others na kasama ko. Pero I can speak for myself. Alam ko yung gagawin ko. In fact, may ibang senatorial roles ngayon, lumalapit sa akin to ask me, Carl, bigyan mo naman kami ng tip. Kasi kung napanood nyo ako na sa mga debates, alam nyo yun, in-interview nyo ako, hindi ako napapahiya sa mga tanong. Kahit paano itanong mo sa akin nun, masasagot kita ng may sustansya. Pero ngayon, mas gusto natin magkaroon ng ganong platform. Huwag kang mag-alala, mahaba-haba pa yung laban. Tulungan nyo ako. Okay. Yeah. Second question. Sabi mo kanina you're both a survivor and a victim. As a victim, what was the best morality take from that experience? As a victim is optimism and never to give up. You know, it's a currency. Optimism is my currency. I love this country. Proof of that, isa yun yung proof, hinahanap ko dito. One question, sana mo muna mapakinggan ng aking mga future guests. Pero ang isang matinding question ko dito, anong patotoo mo na mahal mo ang Pilipinas? Patotoo mo, anong nagawa mo? Sarap mang itanong, nasaan ka nung nakalubog ang naga? Anong naitulong mo sa mga nakalubog doon? Ano yung sarap tanongin na? As a victim, it's learning, it's holding on to that hope. I have all the credentials to be overseas. I could have, migrated abroad with my entire family. Pero I chose to stay because I love this country. This country is blessing, giving me a lot of blessings. Yun ang best lesson. The hope. Na kung sana, kung kailangan, kung kayo frustrated, kung kayo disappointed, ang dapat ituro sa inyo nun, hope. But that hope will bring you to your feet and make you make a decision to bring about something and to contribute to change. Be part of the solution. Okay, thank you.